Pagkalipas naman ng ilang oras, at napunta naman tayo sa labas ng bahay. Ngunit sa loob nito ay makikita naman natin ang malakas na nagliliyab na apoy. Ngunit nagsalita naman si Princess Zhang Yuxi, at sinabihan niya ang ating bida, na huwag daw siya mag-alala, kahit natanungin siya ng kanyang ina at ama nito ay hindi siya magsasabi kahit isang salita, at tiyak na itatago ang sikretong ito para sa kanya. Saad naman ni Chen Er. Ngayon, kapag nagawa na nito ng baguhin ang kanyang mga ehersisyo sa kung ano ang batay sa Tianhe na mga kasulatan, ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan ay tataas ng husto, na makakatulong sa kanya na maabot ang huling estado ng Yellow Realm. Ngunit nahiyang nagsalita si Princess Zhang Yuxi, at sinabihan niya ang kanyang ika-9 na kapatid, hindi niya talaga alam kung paano niya dapat ipahayag ang kanyang pasasalamat na kaaway tulad ng isang napakahalagang ehersisyo, ang Tianhe na kasulatan na ibinigay ng ating bida sa kanya. Subalit ngumiti naman ang ating bida at sinabihan niya si Princess Zhang Yuxi na sila ay magkakapatid, kaya hindi na kailangan ng pasasalamat, ngunit ang isang buwan ay medyo maikli kaya mas mahusay na simulan na nito ang pagsasanay sa lalong madaling panahon. Ngunit biglang lumapit si Princess Zhang Yuxi kay Chen Er, at sinabihan niya ito. Kung hindi lang daw siya kapatid nito, ay papakasalan siya nito. At makikita naman natin ang ating bida, na wala ito naging tugon at naramdaman na lang niya ang pagdikit ng kahon ni Princess Zhang Yuxi sa kanyang dibdib. Napa-atres naman ang ating bida at ito'y natamba. Ngunit tumawa naman si Princess Zhang Yuxi at hindi na daw siya aasarin pa. Dagdag pa nito, oras na para bumalik na siya at magsimulang magsanay, pagkatapos ay talunin si Lin Ningshan sa loob ng isang buwan, para hindi masayang ang effort ng kanyang pangsyam na kapatid na lalaki. At agad naman itong tumalikod. Pagsisisihan daw nito ni Ningshan kailanman dahil hinahayaan ang isang heavenly genius na tulad ng ating bida. Pagkalipas naman ng 20 araw, at makikita naman natin ang ating bida sa loob ng kanyang space panel. At maraming enerhiya ang nabubuo sa kanya habang siya ay nakalutang sa ere. Wika naman ni Pan sa kanyang isipan. Ang tulad daw ni Chen Er na ang kanyang chi pool na ito ay malapit nang maabot ang tuktok nito, ngunit nagtataka siya kung makakarating ba siya sa Ultimate Realm. Saad naman ang ating bida, at sinabihan niya si Pan, ngayon ay maipapalabas na niya ang kanyang lakas ng 99 na toro, at isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pag-abot sa Ultimate Realm kung saan ang isa ay makakapaglabas ng lakas ng 100 na bulls. Sumagot naman si Pan, bagaman ang pagkakaiba ay isang toro lamang ang halaga ng lakas, ngunit ang mga benepisyo na kanyang natamo mula sa pag-abot sa Ultimate Realm ay hindi mailarawan kung ano ang sayang. Saad pa ng ating bida, maaaring may pagkakataon pa, kung kaya niyang makabisado ang 3 antas kung ang kanyang dragon at elepante na Prajna-Pump, ang kanyang katawan ay maaaring sapat na malakas at pinakawalan ang lakas ng 100 bulls. Natuwa naman si Pan, at sinabihan niya si Chen Er, na tama ang martial technique na ipinakita niya ay nasa human stage pa lang, natural na hindi siya nito mapapayagan na ilabas ang iyong buong potensyal. Agad naman itinaas ni Chen Er ang kanyang kamay, na kailangan niya ng karanasan sa pakikipaglaban, ngunit sa Royal Palace makakahanap siya ng sinumang makakasama niya, ngunit kung aalis man siya sa lugar na ito, tiyak na tatangkain ng reyna na siya ay patayin. Natuwa naman ang ating bida, dahil naisip nito na kaya niyang magsanay laban sa mabangis na hayop sa loob ng King Mount, sa ganoong paraan hindi na niya kailangang umalis pa sa commandery. Subalit nagulantang naman si Pan, at saad nito sa kanyang isipan, na nagalit ba ang batang ito, para ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ganito. Pagkalipas ng ilang oras ay nagtungo na nga ang ating bida sa King Mount. Subalit hindi naman niya inaasahan na makakalaban niya ang isang mabangis na hayop na Silver Dragon Lion. Ngunit ang bilis ng ating bida ay hindi may kukumpara sa Silver Dragon Lion, kung hindi siya makakahanap ng tamang pagkakataon para sugpuin ito, siguradong mamamatay siya. Umungol naman ng napakalakas ang Silver Dragon Lion, at mabilis itong sumugod sa kanya, at isang kalmat ang kanyang pinakawalang atake. Ngunit agad naman ito naiwasan ng ating bida sa kanyang pagtalon sa ere. At ito na ang hinihintay ni Chen Er na pagkakataon at tamang oras para sa kanyang pag-atake. Sa pagkakataong ito ay agad niyang ginamit ang kanyang galapong elephant. At isang malakas na enerhiya ang sumabog sa kanyang ginawa. Ngunit hindi pa rin tapos ang ating bida bagkus nagpakawala pa ito ng ilang atake gamit ang kanyang palad.
At hindi na nga nakaiwas pa ang Silver Dragon Lion at ito'y tinamaan sa kanyang katawan. At sumigaw naman ang ating bida para sa huli nitong atake, at makikita naman natin ang tatlong guard na nagmamasid sa kanya, at nakita nila ang malakas na pagsabog sa ibaba. Nagsalita naman ang isang lalaki na may hawak ng sibat, at sinabihan niya ang kanyang commander, kung dapat ba nilang tulungan ang ikasyam na prinsipe. Sumagot naman ang kanyang commander, ang king ay nagutos maliban kung ang ikasyam na prinsipe ay talagang nasa panganib, hindi nila dapat hadlangan ang kanyang cultivation. Ngunit makikita naman natin na nagtagumpay naman ang ating bida na mapabagsak niya ang Silver Dragon Lion. Ngumiti naman ang ating bida, kaya't kahit na ang isang mataas na level na mabagsik na hayop ay gagawa ng ganoong haba upang pekein ang sarili nitong kamatayan upang mabuhay. Subalit bigla naman tumayo ang Silver Dragon Lion at agad itong naghanda ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang bunganga at may namuong malakas na enerhiya sa kanyang bibig. Nabigla naman ang ating bida sa biglaang pag-atake nito sa kanya. At ilang sandali lamang at tuluyan ang pinakawalan nito ng Silver Dragon Lion. Ngunit sa mabuting palad ay naiwasan naman ito ng ating bida sa mabilis niyang footwork. Agad naman na tumalon ang ating bida, at siya ay naghanda ang kanyang counter-attack, at ginamit nito ang kanyang teknik na Dragon in the Sky. At isang malakas na kulay dilaw na enerhiya ang namuo sa kanyang kamay. At ilang sandali pa at kanya na itong pinakawalan at diretsyong tinamaan ang Silver Dragon Lion at ito'y namatay. Sa lakas daw ngayon ng ating bida, ay kahit saglit lang ay mahawakan niya ang sarili nito. Agad naman na lumapit ang mga guard, at wika pa ng commander, na ang ikasyam na prinsipe ay nakakapatay na ng Silver Dragon Lion, mahirap hulaan kung ano ang magiging hinaharap para sa ating bida. At sinabihan niya ang kanyang kasama na, palitan ang bangkay na ito ng pilak at ipadala ang pilak sa kanya. At sumagot naman ito na naiintindihan daw niya ito. Ngunit nalipat naman tayo ng eksena kung saan napunta naman tayo ilog at napapaligiran ng mga puno at bundok. Ngunit makikita naman natin ang ating bida, na nasa ilalim ito ng tubig habang nagko-cultivate. At sa pagmulat ng kanyang mata, at biglang sumabog ang malakas na enerhiya sa kanyang katawan. At agad nitong sinubukan ang ikatlong antas ng Dragon at Elephant Prajnapalm. At sabay ginamit na rin ito ang Dragon at Elephant Returning Earth, at sa kanyang ginawa ay isang malakas na enerhiya ang nabuo at kanyang panang-atake ito sa tubig. Sa lakas nito ay makikita natin ang ilog na dating payapa ngayon ay nagmistulang alon. At nagpakawala ulit ito na isa pang atake. Sa tubig sa lakas nito ay tumalsik ito na akalain mong parang isang bagyo. Ngunit isang malakas na pagsabog na enerhiya ang lumabas sa ating bida na umabot ito sa kalawakan, at makikita naman natin ang ancient na apat na elemento na mababasa lamang sa libro. Nasaksihan naman ng mga guard ang mapatindig balahibong eksena. At tanong pa ng isa sa kanyang commander na si Getchen kung ano ang nangyayari. Agad naman na sumagot si Getchen, na ito ay ang pagpapakita ng mga Diyos, at sila daw ay lumuhad sa harap nito. At agad naman silang lumuhad habang pinagmamasdan nila ang nangyayari. Tumingin naman ang ating bida sa itaas. At napagtanto nito na ito ay ang Court of the Gods, kahit sa nakaraang buhay niya, ay hindi daw niya ito naranasan. Sa kabilang banda, nasaksihan naman ng Commandery Prince at ang matanda. Sambit naman ng matanda na, may anomalya mula sa langit, hindi pa daw niya ito nakita sa buong buhay niya, at kanyang iniisip kung nakita na daw ba nito ng kamahalan. Agad naman na sumagot ang Commandery Prince, bagamat hindi pa niya ito nasaksihan dati batay sa paglalarawan mula sa isang ancient scripture na nabasa niya, ang ganitong kababalaghan ay tinatawag na The Court of Gods. Bumalik naman tayo ng eksena, at makikita natin na naglalabas ng enerhiya ang mga elemento. Wika naman ng ating bida sa kanyang isipan. Kaya totoo na sa pamamagitan ng pag-abot sa Ultimate Realm ay ang The Court of Gods. Sa wakas daw ay nagawa na niya ang kanyang unang hakbang patungo sa landas ng pagiging isang makapangyarihang mandirigma. At makikita naman natin ang mga enerhiya na inaabsorb ng kanyang sacred mark. Habang baka tingin ang ating bida sa kanyang kamay wika nito, ang gayong tunay na enerhiya ay isang bagay na siya, kahit na ang anak ng hari, ay hindi kailanman bago. Kung magagamit niya ang enerhiya mula sa mga cord ng mga Diyos, tiyak na siya ay mag-breakthrough at maabot ang Black Realm.
At hindi daw siya makapaghintay na ipakita ang kanyang bagong natagpuang lakas. At kanyang sinarado ang kanyang kamao. At ilang sandali lamang ay kanya na itong panang-atake sa tubig at isang malakas na enerhiya na kulay dilaw ang lumabas sa kanyang kamao. At sa pagtama naman ito sa tubig at nagkaroon ng malakas na alon at tumalsik ito sa paligid. At makikita naman natin na umabot sa mga guard ang pagtalsak ng tubig. Saad naman ang kanilang commander na si Getchen, na ito ay isang mahalagang balita, dapat daw niyang iulat agad ito sa hari. At sinabihan niya ang kanyang kasama manatili sila rito at protektahan ang ika-9 na prinsipe na ating bida. Sa kabilang banda, agad naman nakarating si Getchen sa commandery, at agad nitong iniulat sa commandery prince ang lahat ng nangyari. Nagsalita naman ang prince at sinabihan niya si Getchen na baka nagkamali siya, sigurado daw ba siya na ang ika-9 na prinsipe na ating bida ay umalangaw sa Court of Gods. Agad naman na sumagot si Getchen, at sinabi nito sa kamahalan, na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, at hinding-hindi daw siya magsisinungaling sa kanya. Wika pa ng prince na sundan daw siya para bisitahin ang ika-9 na prinsipe sa King Mount, at agad naman na sumang-ayon si Getchen sa tinura ng kanyang kamahalan. Dagdag pa ng prince, dapat daw ilihim ang bagay na ito, mula sa araw na ito, siya at ang kanyang mga nasasakupan ay dapat bantayan ang templo ng ninuno sa Mount Emperor at huwag kailanman umalis sa lugar. Sa kabilang banda agad naman na nakarating ang commandery prince sa lugar kung nasaan ang ating bida. At ito ay kanyang pinagmamasdan habang ito'y nagkukultivate sa ibabaw ng tubig. Subalit naramdaman naman ito ng ating bida ang presensya ng dumating. At agad naman itong lumingon sa kanyang likuran. Nakita naman ng ating bida ang kanyang ama at ito'y pansamantalang natigil sa kanyang pag-cultivate at ito'y umahan. Ngunit agad naman na nagsalita ang kanyang ama, at sinabihan niya ang ating bida na huwag siyang magpanik, na balitaan daw niya na naparito siya upang mag-cultivate sa lugar na ito, kaya naparito ang kanyang ama upang makita kung paano ito nangyayari. Dagdag pa nito, kung nakapag-breakthrough daw siya sa Black Realm, at atakihin daw niya ang kanyang ama gamit ang pinakamalakas niyang atake. Agad naman sumang-ayon ang ating bida at ito'y naghahanda na para sa kanyang gagawing atake. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong tumalon at ginamit nito ang kanyang dragon and elephant returning to earth at malakas na enerhiya ang nabuo sa kanyang kamay. Ngunit nabigla naman ang commandery prince, sa napakaikling panahon, nakuha daw niya ang napakalaking kapangyarihan. Tuluyan na nga itong tumama at isang malakas na pagsabog na enerhiya at tubig ang naganap sa lakas nito. Subalit sa isipan naman ng ating bida, na kahit na ginamit na niya ang kanyang buong lakas, ngunit hindi pa rin ito makalusot sa kanyang genius chi protection. Wika ng kanyang ama, bilang ama, ipinagmamalaki niyang makita ang kanyang paglaki at paglakas, ngunit mas mataas ang kanyang inaasahan sa kanya. Ngunit hindi na ito kinaya pa ng ating bida at siya ay tumilapon sa lakas ng impact. Sa lakas nito ay makikita naman natin si Chen na tumalsik ito sa dikalayuan. Sinabihan naman siya ng kanyang ama, na ito ay hindi masama, ang palm strike niya ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga mandirigma na nasa advanced stage ng Black Realm, habang ang kanyang kahusayan sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan ay kapareho ng mga mandirigma sa Earth Realm. Tila talagang nilinang niya ang tunay na realm ng Yellow Realm, kung hindi niya makukuha ang gayong kapangyarihan. Sa kanyang talento, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na hihigit sa kanyang ama, kung gayon, ang pananatili sa palasyo ay nasasayang lamang ang talento ng ating bida. Saad naman ng ating bida kung ano daw ang kanyang ibig sabihin ng kanyang ama sa tinura nito. Sinabi naman ng kanyang ama na may 2 landas ang inayos nito para sa kanya. Agad naman ipinaliwanag nito. Ang una, sumali sa Yuntay Suzerain, sa kanyang talento madali daw siyang maging isang external na estudyante. Naging seryoso naman ang ating bida. Kung ano daw ang pangalawa. Hindi naman na nagpaligoy pa ang kanyang ama. Ang pangalawang pagpipilian daw niya ay medyo mahirap, narinig na daw ba nito na ang paaralan sa Marshall Market. Subalit hindi naman ito alam ng ating bida, na ang ibig sabihin ng kanyang ama ay nagtayo ng paaralan ng Marshall Market Bank. At ipinaliwanag naman ito, na ito ay nasa Omen Ridge, sila ay nagre-recruit ng mga warriors mula sa lahat ng 36 na command areas, kaya mas malaking panganib ang haharapin niya doon kung sakaling ito ang kanyang piliin.
Subalit agad naman napili ng ating bida ang landas sa pagsali sa paaralan sa Marshall Market. Hinawakan naman siya ng kanyang ama sa kanyang balikat. Tumawa naman ito na ito ang kanyang inaasahan sa kanyang anak. Ang petsa ay sa 1 buwan na oras, pagdating ng panahon ay magpapadala daw siya ng isang tao upang dalhin ang ating bida sa Oman Ridge. Agad naman na sumang-ayon ang ating bida, at babalik na siya at maghahanda para dito. Nalipat naman tayo ng eksena, at napunta naman tayo sa Jade Palace Courtyard, at makikita naman natin ang ating bida habang pinagmamasdan niya si Lisa ere na ito ay nagsesenay. Wika pa nito, tunay na likas na matalino si Ailey na makapag-improve ng husto sa loob ng maikling panahon. Agad naman sumugod si Lee at siya ay nagpakawala ng mag-slash at tinamaan nito ang mga dahon na nahati ito sa ilang piraso. Ngunit makikita naman natin si Lee na ito ay pinagpawisan ng gusto at bapagod dahil sa kanyang pagsesenay. Agad naman tumayo ang ating bida, at kanyang pinalakpakan si Lee. Wika pa nito, na hindi masama, nakita niya na matagumpay niyang na-master ang first move Samsara Magic Formula. Nagsaad naman si Lee, at sinabihan niya ang ating bida na, kanyang benefactor, gamit ang teknik na ginagawa niya, nakatadhana siyang lumakad sa landas, ng pagpatay, at gusto daw nitong subukan ang kanyang sarili sa black market. Natuwa naman ang ating bida na, mabuti daw yun, marahil ang black market ay maaaring isang landas na angkop para sa kanya na tahakin ito. Ngunit tinawag naman ni Sister yun si Chenner na palingon naman ito. At sinabi nito na si Lin Ningshan ay may mensahe para sa ating bida mula sa kanilang maidservant. Ngunit hindi naman batid ito ni Chenner kung ano ang mensahe ni Ningshan sa kanya. Ipinaliwanag naman ito ni Sister Yun. Tapos na daw ang 1 buwan, gusto daw siya nilang imbitahan sa martial arts field ng royal family at saksihan ang laban. Agad naman naalala ito ng ating bida, at siya daw ay magtutungo na doon. At sinabihan niya si Lee kung gusto niya itong manood sa laban ng magaganap. At agad naman sumagot ng oo si Lee. Napaisip naman si Chen para sinadya ni Lin Ningshan na magpadala ng mensahe dito, na siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang kanyang pinagtataka ngayon, kung kamusta daw ang ikasyam niyang kapatid na babae sa kanyang pagsasanay. Nalipat naman tayo ng eksena, sa martial arts field of the royal family. At makikita naman natin sila at ang dalawang hangal nitong pinsan na magkapatid. At kasama nila si Princess Zhang Yuxi. Agad naman kumaway si Princess Zhang Yuxi sa kanilang dalawa. Ngunit nanlaki naman ang mata ni Ningshan matapos makita nito si Ailey na ito ay buhay pa. At ganun din si Chenyo, at pati na rin ang mga kalbong K-pop, na kipapangit na mukha. Wika pa nila, hindi ba siya ang alipin ni Ningshan, dapat niyang ituring ang kanyang sarili na swerte siya dahil hindi ito namatay? Kaya paanong hindi siya namatay? Lahat ng kanyang mga meridian ay nawasak, at siya ay hindi na makakagamit pa ng kanyang espada ngayon. Agad naman lumapit ang isang kalbo. At mayabang niya itong sinabi. Naalipin pa rin siya ni Ningshan, ang lakas daw ng loob niyang hindi lumuhad sa harapan ni Ningshan. Ngunit agad naman sumagot si Lee at sinabihan niya ang kalbo na. Kung tama ang pagkakaalala niya, ay siya ang nagbigay ng huling hampas sa kanya. At napuno naman ng galit si Lee at namula ang kanyang mata, matapos naalala nito ang kanyang nakaraan na siya ay binubugbog at patayin. Pinagpawisan naman ang kalbo matapos naramdaman nito ang nakakatindig balahibong killing intent. Biglang lumapit din ang isang lalaki na pang hip-hop na kanyang buhok. Wika nito sa kanyang kasamang kalbo. Siya ay isang lumpo lamang, ano ang kinakatakutan nito sa kanya, paano manggahas ang alipin parang masungit daw ito. Ngunit ngumiti naman ang kumag na ito. Ngayon tutulungan daw niya si Ningshan para turuan ng leksyon ang isang hamak na alipin na tulad niya, at ito ay agad na nagpakawala ng isang slash na kanyang atake. Subalit sa ginawa naman ng kumag na ito ay lalong nanggagalaiti si Lee at siya sumugod ng napakabilis at nagpagkawala ito ng ilang slash para wakasan na ang buhay ng mga hangal na ito. Tinamaan naman ng kumag na ito at kanyang nabitawan ang hawak nitong espada. Ngunit nabahala naman si Princess Zhang Yuxi, at sinabihan niya si Chen na ano ang nangyari kay Lee, bakit siya napuno ng layunin ng pagpatay na higit pa kaysa sa dati. Sumagot naman ang ating bida, na mas pinili niyang maging kasama ng mga ani, kung kaya't ang kanyang paglalakbay ay mapupuno magpakailanman ng pagpatay at pagpatay sa mga tao,
at agad naman bumagsak ang kalbo matapos itong tamaan sa kanyang dibdib at ito'y binawian ng buhay. Saad naman ni Ningxian, pinatay niya ang dalawa sa isang welga, hindi man lang daw niya ito nakita ng malinaw dahil sa bilis ni Le. Ngunit wika din ni Chenyu at sinabihan niya si Le, na gaya ng inaasahan sa nakamamatay na swordsman ng pamilyang Lin, ang kanyang cultivation ay mas malakas na ngayon kaysa dati at ang kanyang teknik sa espada ay naging mas mabilis din. Agad naman nagsalita si Le at sarkastiko nitong sinabihan si Chenyu, na siya ay dating alipin ng pamilya Lin, pero ngayon, ang nasa harap niya ay si Le lamang isa na wala ng kinalaman sa pamilya Lin.